Isayas, Kabanata 14. Ngunit muling mahahabag si Yahweh sa sambahayan ni Jacob, at muli niyang hihirangin ang bayang Israel. Papatirahin niya sila sa sarili nilang bayan, at may mga dayuhan ring darating at maninirahang kasama ng sambahayan ni Jacob. Tutulungan ng Israel ng ibang mga bansa upang makabalik sa sariling lupain at paglilingkuran nila ang mga Israelita bilang mga alipin. Magiging bihag ng mga Israelita ang mga dating bumihag sa kanila, at masasakop nila ang nooy nagpapahirap sa kanila. Sa araw na pagpahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin, hahamakin ninyo ng ganito ang hari ng Babylonia. Bumagsak na ang malupit na hari. Hindi na siya makapang-aaping muli. Winakasan na ni Yahweh ang kapangyarihan ng masama, ang tagapamahala na walang awang nagpahirap sa mga tao. Buong lupit na naghari sa mga bansang kanilang sinakop. Natahimik din sa wakas ang buong lupa, at ang mga tao'y nag-aawitan sa tuwa. Tuwang-tuwa ang mga sipres at ang mga cedar ng Lebanon dahil sa nangyari sa hari. Sinasabi nila, ngayong ikaw ay wala na ring puputol sa amin. Ang daigdig ng mga patay ay abala sa iyong pagdating. Ito'y naghahanda upang ikaw ay salubungin. Ginising niya ang mga kaluluwa upang batiin ka ng mga dating makapangyarihan sa daigdig. Pinatayo niya mula sa kanilang trono ang hari ng mga bansa. Lahat sila ay magsasabi sa iyo, ikaw pala'y naging mahina ring tulad namin, at sinapit mo rin ang aming sinapit. Nooy pinaparangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayoy narito ka na sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong hinihigan, at uod rin ang iyong kinukumot. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit, at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan, pagmamasdan ka ng mga patay at magtatanong ang mga ito, hindi ba ang taong ito ang nagpayanig sa lupa at nagpabagsak sa mga kaharian? Hindi ba't winasak niya ang buong daigdig at nilupig ang mga lungsod? Ang taong ayaw palayain ang mga bilanggo, lahat ng hari ng mga bansay mahihimlay sa magagara nilang puntod. Ngunit ikaw ay hindi ililibing sa iyong libingan. Ang bangkay mo'y itatapon na parang sangang walang kabuluhan. Tatabunan ka ng mga bangkay ng mga napatay sa digmaan. Iuhulog kang kasama ng mga iyon sa mabatong hukay. Matutulad ka sa bangkay na tinatapak-tapakan. Hindi ka malilibing na tulad ng ibang hari, sapagkat winasak mo ang iyong sariling bayan at nilipol mo ang iyong sariling
nasasakupan. Walang makakaligtas sa iyong masamang sambahayang tulad mo. Simulan na ang paglipol sa kanyang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang ama. Hindi na sila muling maghahari sa mundo o maninirahan sa mga lungsod sa lupa. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, uusigin ko sila at uubusin ko ang natitira sa kanilang lahi. Buburahin ko rin ang pangalan ng Babylonia. Gagawin ko siyang isang latian at tirahan ng mga kuwago. Wawalisin ko siya at pupuksain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak. Matutupad ang aking layon. Lilibulin ko ang mga taga-Assyria sa aking lupain. Dudurugin ko siya sa aking kabundukan. Palalayain ko ang aking bayan sa kanilang pang-aalipin at sa mabigat na pasaning kanilang dinadala. Ito ang gagawin ko sa buong daigdig. Paparusahan ko na ang lahat ng bansa. Sino ang tututol sa pasya ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat? Sino ang pipigil sa kanyang pagpaparusa? Ang mensaheng ito'y nahayag noong taong mamatay si Haring Ahaz. Huwag mo munang ipagdiwang, bayang Filistia, ang pagkabali ng pamalong inihampas sa iyo, sapagkat sa lahi ng Ahaz maaaring lumitaw ang ulupong at mag-aanak ito ng lumilipad na dragon. Ang mga mahihirap ay bibigyan ko ng pagkain at ang mga nangangailangan panatag na mamamahinga. Pababayaan kong mamatay ng gutom ang iyong lahi at lilipulin ko ang matitira. Manangis kayo, buong bayan. Managhoy ang lahat ng mga lungsod ninyo. Manginig kayo sa takot, Filistia. Pumapailan lang ang alikabok mula sa dakong hilaga, sapagkat dumarating na ang matatapang na kawan. Ano ang isasagot sa mga mensahero ng bansang iyon? Si Yahweh ang nagtatag ng Zion, at ang mga kawawang nagdurusa sa kanyang bayan nakakasumpong ng matibay na tanggulan.